So, sir, ako pala si Mohamed D. Ahmad, the late former Libyan train, and I was assigned in Bordon, Matanog. I-ultimate mo, lakad lang ha. Dati, ginilakad ko isang araw bago ako makarating. Hantod na abot ako ng isang buwan, back and forth na, makuha ko na. Sige nga, ikwento mo nga yung paano yung pag-atake mo kasi bagong information sa akin yung Cobra. Yung Cobra ay yung panahon naman siya sa sa situation pagbalik ko doon galing sa Bordon, pumalag ako dito. So, antod doon na ako sa base namin sa Timbangan na itong peace and order ng downtown ng Ulo, sobra kasi yung init ng PC. Okay lang sa akin kung criminal. Wala akong problema kung criminal. Early 80s na to. Oo. Wala akong problema kung criminal siya. Ang kaso lang doon, sir, pinuputulan pa ng ari, torture pa, kung sino lang ang makursunada nila. So, dahil I am belong to the maraming section ang kuwan ko, so hantod nag-report ako. Galing Libya. Hindi, doon na ako. Dito na sir sa Ulo. Galing Libya, saan ka muna? Bordon ka muna? Pag galing ko Libya, direct ako sa Malaysia, and then Hulu, and then Bordon. Hindi nga ako pinatulog, mga ilang gabi lang. Ikwento, sige, ganito lang. Simulan natin yung kwento na to, yung Libya, Malaysia, Bordon, then balik tayo ng Sulu. After graduation ko ng Special Commando, sa out of 900 kami, 111 lang kami. Okay, 113 lang kami nakasurvive yung Claro. So pag landing ko, umalis ako sa Libya, antod sa Pakistan, Pakistan to Singapore, Singapore to Malaysia, Malaysia to Hulu, Hulu to Bordon. Grabe, no? Dinaanan mo pa Singapore, hindi pa stricto na ng Singapore. Tandaan yan. Ha? Okay. Ano yan? Antod, Bordon, Matanog, and then balik na po ako sa Hulu. Antod nagiging administrative, kwan naman ako, admin matters, and then aging disciplinaryan ako. Hantod yung nangyari nga hindi dapat mangyari. Yung sa taon ng Hulu, na maraming report na ganito-ganito. Nandun ka noon? Oo. Sige, pakikwento. Nandun na ako. Doon ako mismo sa taon. So, bumalik ako doon sa base. Sabi ko sa Chairman Kaid na sobra na. Sobra na yung pangyayari sa downtown. Okay lang sa atin na kung criminal yun. Kasi, iba kasi ako eh. Basta criminal kahit kasama ko. Ano ka? Wala rin patawad siya? Walang patawad. Magpunta talaga ako kay Jekiri. Magpapirma ng warrant. Kaya nga yung silit Jekiri, inaproban niya yung mga magnanakaw doon dati. Ang mga eminilip din. Was out. So yun na nga yung sa taon, nag-decide kami na operationan. So, okay. Operation. Sige, example, gaano kadami yung isang operation kung mag-operate ang MNLF noon? Mag-operation kami, sir, konti lang. Pero ang problema doon, sumama yung taong bayan. Ganon? Oo, sumama yung Tulawi, sumama yung civilian, dahil inis din sila eh. So, anong objective? Ang objective, wag hindi civilian, yun lang ang focus, yung police na yun, ang mga police. Yung may nagdadala ng command control doon sa patrol yun. Yun lang. Gaano kadami yun? Ang mga polis, antod, cancel yun, nawas out. Antod, PD nila. Yung Marines. I-detalye mo ngayon. I-detalye mo to kasi medyo history ito. Sa perspective mo ng major operation ng na to, MNLF ka na nun. MNLF na ko. So, yun, sumama yung Tulawi. Kaya pinag-initian sila ng government na pag mag-MNLF na sila. Kasi one of the victim, yung kapatid nila, si Rampis. So, lahat kami, sumama, nagtulong-tulong na. Pero yung itinaybiyan, doon na. Anong mga batalyon nandun nun? Wala na yung... Ang nandun sa city, itinaybi, dyan sa kilometer 2. Malapit sa Emisyo. Pero mababait sila. Kaya, may Marines doon nun? Ang Marines dito sa Kwan. Yung dito sa Puntaw Kung, yung mismo sa town. Pero mayroon din sila base sa
Budato. Nandoon. Pero mayroon silang checkpoint doon mismo sa kwan ng Muski. Nandoon ang mga Marines. Pero hindi namin kaaway ang Marines. Ang problema roon, hindi namin kaaway. Yung pulis lang. Pulis lang. Kaya lang, siyempre, hindi mo rin mablame ang Marines. Magre-reinforce. Magre-reinforce yan. Kasi part of the armed forces yan. Hindi nandun ang responsible, nandun pa talaga sila. Pero ang tapang ng kwan yung siri. Ang isang Marines, ewan ko kung ilan ba sa loob ng Say Mike, isa lang siya, nakapadestroy sa amin. Sino kaya yun? Antibay nun. Antibay yun. Kung sino man ang Marines na yan, saludo pa ko sa kanya. Dahil siya lang ang nakapag-destroy, nakapag-withdraw na kami. Hindi na, kumbaga sa tinantanan namin na, iniwasan na namin, hindi, umuwi na kami sa bahay. Sa Kasanyahan. Basta nakuha lang namin ang objective. Ano bang kuha nyo? Sige, pagpasok nyo ng objective, madali lang. Madali lang. Isang ano lang eh. Isang, kumbaga sa isang pasada lang. Isang masada lang. Ang kaso, hindi namin alam ng Marines, nandun pala sa yung tinatawag nila, may building doon, tawag, nalimutan ko lang, nandun. Although na, hindi sila nakalis yung doon sa baba na, ang nag-move out na lang yung isang Say Mike. Isang Say Mike, wala nang kasama niya. Dali, ang Shamite kasi, ano pa yan yung... Mike yan eh. Yan yung bakal namin noon. Kung ba sir, yung mayroon 50, mayroon ano. Isa lang siya sir, walang kasama. Mag-isang... Isang Say Mike lang, hindi ko nakita yung sa loob. Kung dalawa bang, siyempre, ilan ba yung driver ng kuhan at saka yung kasama niya sa loob, baka 4 sila o 5. Ganun, yun lang. Wala pa RPG noon. Mayroon na. Ba't yung RPG? Hindi namin, ang nadala ko lang yung kuhan, yung nadala, hindi kami nakadala ng, kasi wala kami intensyon na yun, yung kumbaga sa yung mga pulis lang, mga pulis lang. Alam mo ba yung nadala ko, yung tinatawag na bar, yung magasin niya pataas, yung parang rifle, ng magasin pataas, yun ang dala ko. Iniwan ako ng kasama ko sa malapit sa Marin ng isa. Ningon ko wala na ako kasama, putang ina, sabi ko. Takbo ako ng takbo ng-isa. Matibay talaga rin. Matibay yung Marines. Matibay. Pero yung inabo na ako, Marines ng kaarap. Marines na yung Say Mike na. Putang ina, hindi na ako makapunta doon kasi heavy yun. Modern siya. Modern yan. Makapunta ka sa ulo, may modern yan eh. May checkpoint doon ng police. May poste dito. Doon na ako. Pag banatan ako ng 50, sabi ko, kini. Ito na. Ito na. Na-destroy kami lahat. Naka-withdraw kami. Mga 500, almost 500 kami naka-alis. Dahil sa isang Say Mike. Kahit na i-massive namin na yung M14, M20. Wala. Bakal yun. Wala. Baka po sa kalaw. Sabi ko, putang ina, hindi na yan. So, yung nakita nila ko hindi na ako makalis. Pinaikot nila sa Notre Dame. May jeep na civilian. Kinuha na ako. Kinuha na kami. Nakatakas na kami. Yun, after doon, wala na. Yung hindi na naimbestigahan, wala nang imbestiga, basta napurok na, hindi na umimik na yung PC. Naka-quits na rin kayo? Quits na kami. Nandun na sa bukid. Yung punta sa taon, punta na po sa taon. Kahit na yan ang sundalo, doon kami rin nakikinig-kinig, ganun-ganun. Doon ka nag-intel ka na? Maskin si Lit Radulan. Si Lit Radulan. Siron. Doon lang kami yan. Magkakasama kayo? Magtayo-tayo lang kami yan doon sa kwan. Magtayo-tayo lang kami sa modern. Magka-generation pala kayo ni Radulan, Siron. Maskin yan, yung time na siya, hindi man si, alam mo, dahil sa senaryo ba? Hindi man siya gusto magsama sa Abu Sayyaf. Ganon din si Abdul Rajak. Bakit? Former MN ba si Abdul Rajak? Alam mo sir, pinaka-bright Christian man yun sir. Si Abdul Rajak? Oo. Taga Iloilo. The Islamic Call of Society siyang number 1. Islamic Call of Society. Ang projecto niya dito, mag-emphasize lang about Quran. Kung baga sa tablig. Ganito. Ito, nakumbensya ng classmate ko, si Abu Sabaya,
sino bang pinatay dito sa ni Juan dito nahuli? Yung pinatay doon sa Manila na sa jail. Robot? Robot. So, inumbin sila ganito. Hindi man yun ang focus niya, sir. Nadala lang siya. Paano na po dalhin si Radulan? So po, mag-ibakot sila. Pero si Radulan noon, hardcore na hardcore. Hardcore ng Iminilip. Hardcore talaga yan. Oo. Hindi yan. So, nagpunta doon. So, iba kasi ang Muslim. Pag pumunta ka roon, entertain ka. Lalo na may muski, pagkainin ka. Hindi magsimba rin, may kwan sila. Ganito. Antun, nag-usap-usap. Ano yan? Antun na, dala na. Ang problema kasi, yung panahon na yun, sir, Hiradulan na, wala man siya kamag-anak ng dala dito. Sa Basilan? Oh, hindi dito sa pag-negosasyon ng Iminilip between the government. Kaya kung minsan, siyempre, ikaw, hardcore ka, hindi ka rin napapansin ng mga kasama mo. Nagkayaman-yaman na sila, nagkagawa-gawa na sila, ikaw ang hardcore. Kasi walang ibang lumaban sa Patikul lang at Talipaw at Indanan. Yung sinasabi mo na Magic 8, sandali lang yun. ang talagang nagtagal, Yung Talipaw, Indanan, Patikul. Yung Panamaw, sandali lang. Pero ang kabiliban ko, kwan lang yun. Diferensya lang yun, ang pinagkamalian lang yun eh. May isang pagkakamali lang. Dahil sa issue na hindi nagkasundo. Dahil sa baril. Dahil lang sa baril. So, magpapasalamat din ako sa mga third commander ng nag-surrender sa sa Panamaw. Dahil sila rin ang sila rin ang sumagip sa mga membro ng MNLF evacuation, lahat ng evacuation. Sila rin ang inalaw doon, nag-evacuate sa kanila. yung tumanggap sa Tumanggap na kasi ang Talipaw, yung Bilan, hindi. Kung wala kami, alangan naman punta ka pa sa Patikul, ginigira rin sila. So, nagkaroon ng Magic 8 sila, nagpasalamat ako sa kanila. Sila ang nag-save ng life. Karamihan ng life ng Talipaw, sila nag-save. Doon, lahat ng Talipaw napunta doon. So, lahat ng evacuation, ang dalas, namin, evacuation, Maimbong. Maimbong. Kasi talaga massive din yung evacuation, no? Maraming operation. Natanda mo yung Saymike na malaki na tumba? Doon sa Taytayan, doon sa malapit sa Doon, habang nag-ooperate sila, kami, daan-daan ng mga Marines, lahat yan, yung bunga nga ng mga bata, inano na lang namin ba, para hindi kung punta sila doon, punta kami dito. Kasi talagang tuloy-tuloy ang bakbakan Massive niya. yung massive, sir. Massive. Magpasalamat kami kung makapunta na kami sa municipal ng Maimbong. Last evacuation ng activist ng MNLF dati, yun na. Anong pinakamabigat mo na encounter nung MNLF ka pa? Yung MNLF na yung Cobra. At saka, yun lang, Cobra. Yun ang pera. Yung dito, yung mga pagdalitan mo lang, kaya binabaptizean ako, patayin talaga ako, pero hindi na nagawa. Kasi ako, walang personalan. Walang personal. Basta mali. Kahit na iminilit. Kaya yung kuratong doon, kung baka sa kuratong doon sa malapit sa timbangan, pero kay Chief of Staff, si kay Jekiri, sama si Jekiri, operation. Kasama ka rin? Oo, kasama. Langan ako. So, operation namin, salamat ako, wash out din sila, yung mga magnanakaw. Yun, iminilip yun kaya ayaw ko yung kahit nakasama ko, basta lumabag sa batas. Ayaw ko kasi yung kaya minsan, kahit nakasama, basta lumabag sa batas ng rules, ng bylaws ng iminilip. Kasi revolutionary ka, nagdihad ka para sa tao. Ay kung magnakaw ka, mamatay ka na walang kasalanan, hindi yun. Hindi yun.
1980s yun. It is yun. So, 1990s, ano nang... 1990s, nag-training na ako. Nag-training na sa mga kabataan. Sa mga kuan kasi 1996 mo nagkasundo. So, sige. Pakikwento mo yung paano yung mula yung dahan-dahan ka nang pumasok din sa Armed Forces. So, yung pumasok ako sa Armed Forces, yung sabi ng chairman na, sige, sama ka na. Sabi ko, hindi na. Hindi na. Kasi ang tagal mo na rin nun na member nun eh. Oh. Ayaw ko, napagod na ako. Pagod na ako. Sabi niya, sama ka na. Sabi ko, hindi na. Ibigay mo na sa iba. So, yun na nga. Ako pa rin ang magpo-form. Ang problema yun, nag-start na. Ako na po ang mag-form. Ako mag-form ng officer. Ako mag-form ng enlisted. Mag-form meaning... Mag-form sa emisyo. Sa emisyo, halimbawa, sabi ng mga sundalo, mga representative ng Marines, i-form ng mga MNLF. So, ibahin yung officer, ibahin yung enlisted, ipuform ko na po. So, bakit noon ganun yung respeto sa'yo? Dahil? Iba kasi yung boses ko noon. Para bang, kasi kung kami, pag binabantaysan ka na, disiplinarya, nag-respect talaga sila. Kasi nung panahon, disiplinarya? Disiplinarya na talaga ako. May official function pala na disiplinaryan? Disiplinaryan. Kasi tinatadyakan ko yung MNLF yan. Kung mag-training ako, sa lahat ng, kumbaga sa 50-50 lang. Hindi ko i-boost 100% kasi ako, panahon ko, ang kinakain ko, damo lang eh. 24 hours, minsan lang kumain eh. Ano yun? Kailan no? Anong panahon yun? Ang mga sa training ko, sir. 24 hours, minsan lang ako kumain. Minsan lang kami kumain sa training namin. Sa Libya o di sa Libya. Kaya dito, inadapt ko sa kanila, kaunti lang. Kumbaga sa hindi nila kaya. Tadyakan ko lang, gulong-gulong lang ako, o kaya lalakad ako sa katawan nila, habang nagsasalita, mag-jogging makita ko malinggiring, drop, kulong like a warrior, maglakad ako sa katawan nila, okay. So, antun, sabi niya, nagkaroon na ng negotiation, na mayroon na ganito, sabi niya, ang officer first bat 100. Kaya, kahit na pinasama ko, ayaw po, no? Maghanap buhay ng gusto ko eh. Kasi sabi ko, maganda, wala nang gulo. Wala nang gulo. Kasi pirmado na nung so 95, 96. Mayroon pa nakasabi sa akin, barangay official, ano sabi niya, iswedo. Damo. Ano no? Ano iswedo ng government sa amin? Damo. Sabi ko sa kanya, alam mo, kung magsalita ka, hindi mo alam, kanino ang pera binibigay sa inyo. Galing lang sa tao. Ang sweldo, halimbawa, sweldohan kami, galing din sa tao. Hindi rin mag-program ang government sa amin kung walang sweldo. Hindi yan basta-basta. Kasi mag-alsamasa na po ng taon noon, magpakain sila, wala pang sweldo. Hindi ako maniwala sa'yo. Pero sabihin ko sa'yo, magkasundo man o hindi, mas gusto pa hindi. Dahil? Dahil mayroon akong points. Paano ka bigyan kita ng mayroon kang karapatan? Bibigyan kita ba o hindi? Ay kung binigyan kita, for example, integration, bibigyan mo ako ng integration, pasamahin mo kung wala akong karapatan? Simple. Kasi from the beginning ng history, the Bangsamoro, the homeland, he did not conquer by the Spaniard. Kaya lang pag-declare ng independence, sinali kasi yung mga muro dito, inalok ng senador. Kasi ayaw man ng mga ninuno, yung mga leadership ng una, ayaw sumali sa Pilipinas. Ayaw. Kasi the biggest resources in the world ay sa Philippines, Mindanao, including Palawan. Including yung Palawan. Kaya sabi ko, alam nyo, ayaw ko. Paano ka na-convince? So, nang-convince ako, sir. Sabi ko sa malaw, naglaylo rin minsan ng puso mo, magbago. So, pagtingin ko sa misis ko, may anak na ako eh. Hindi, ang trabaho ko, kargador eh. Kargador? Kumukuha ako ng kupra. Para lang makabili ng bigas. Ayaw ko kasi umasa sa kahit na mayroon kaming pagkain doon sa beach, ayaw ko. Gusto ko ako lang maghanap buhay kasi
Mahirap yun. Hindi pwede. Ganon din ang prinsipyo mo pala talaga na ano. Ayoko. Kaya antod nandito na ako sa armed forces, ganon masakit sa puso ko pag ang sundalong gutom. Kasi revolusyonaryo ka rin talaga. Laman loob ko, ipakain ko sa tropa ko. Medyo mag-idol ka. Idol ka ng 18IB. Sige, magiging idol ka ng marami pagkatapos nito. Sige, yung pagpasok mo na. So, yung pagpasok ko na, sir, nag-decide na ko sa message. Nag-decide na ko sa, mas maganda yung doon. Kaysa dito. Kasi pag mamatay ako doon, dito sa bilang sundalo. Sa bilang sundalo. Mayroon nang matanggap ng misis ko. May beneficiary, mayroon din beneficiaryo. Mayroon sila matanggap, mayroon akong maiwan. Kaysa dito, nga. Kumbaga sa wala naman talaga kayong sweldo. Wala naman sweldo. Kaya sinabi ko sa iyo, nag-ano ako eh. Kargador ka. Kargador ako. So dito ako nasarapan. So, pag-abot sa training, alam mo naman, pag-abot dito sa training, sa Tanay. 97. 97. 97. Hindi na ako nahirapan. Dahil trainer ka. Kasi trainer ako at saka, yung doon, 3 beses kumain. Ako, isa lang. Doon, kumpleto, may itlog. Pag umaga, may lahat-lahat na, panihog to panihapon. May pamahaw pa. May pamerinda pa. Doon, hindi pwede. At saka may sweldo ka na doon. May sweldo pa. Yun na. Sabi ko, kini na. Masarap ng buhay. Sabi ng iba, hindi hanggang 1992, yung September 1992, magalis na. Kumbaga sa mag-mutin na po. Maniwala kayo dyan. Hindi na ako maniwala sa inyo. Mabuti pa, kung sino man ang hindi makabot 21 years, umuwi, ay magpaalam tayo. Kasi sabi ng trainers natin, 19 years, in 19 months, in 29 days, hindi ka makaretired. Optional ka rin. Useless na ito, mabuti pa nagtrabaho na lang sa bukid. Mayroon pang tendency, makahanap tayo maganda. Kaysa dito, tumanda ka sa servisyo, wala na, pag-abot mo, wala. Pinawi kami, sir. Kasalanan yan ng mga tao, ng mga officer man o enlisted, pinawi kami doon. Pinawi kayo? Pinawi kami. Pinakuha ng papilis. Kasi wala, alam mo naman, pagpunta doon, kahit 1 sheet of paper, wala. Katawan lang. Bag, so wala na. So, pinawi kami, 15 days vacation, pinakuha kami ng late registration. Sa mga, kasi wala kayong birth certificate. Ibig sabihin, paano mo kami pakunin ng late registration, wala kang pagmamahal sa amin? Di ba? Baka bahala na sa buhay niyo yan, basta hindi lang mga politics ini, hindi kayo makipagsundo sa inyo. Hindi. Pero, dahil sa naranasan mo rin nung, kumbaga sa paras din kayong biktima, yung dito, mabuti pa yung dito, kahit biktima ka, may sweldo ka. Kaysa dito, sobra ka biktima. Wala ka pang sweldo, wala ka pang masahan. So, nagkaroon na ng kaya ikaw, nawa ka, yung forces, yung mga kadit na, mga namin, nawa na, pinawi kami. Nag-report sa commander na wala kaming papilis. So, kinuha na, pagbalik namin doon, kumpleto na. Yung iba, hindi kumuha. Kaya hindi naka-retire. Maniwala ka, mayroon 2 kami magkapatid. Yung magulang, hindi naka-retire. Yung magulang, naka-retired. Yung mas matanda. Yung mas matanda. Yung mas bata ng kapatid, hindi naka-retired kasi iniba niya yung sa kanya, hinabol niya, mas mataas yung exercise pag pag mag-50 ka, mataas ang grado mo. Ngayon nagsisi. Hindi naka-retired kasi hindi naabot 60. Ay 55, 56. Na hindi nakabot sa yung serbisyo. 19 ang serbisyo niya. 56 na siya. Na hindi pwede. Sayang. Na ako, sa pag-aaral ko pa, minagic ko na. Magic ko na yung birth certificate ko, sir. Paano ako magtagumpay pag graduate ko ng college, magtatrabaho ako. Hindi masayang. Pag-abot ko dito, hindi. Ibiro mo ngayon, kung maniwala ka ba, kung baga sabi na mga batalyon commander ko, gabi si Akbar. Minsan silo-siro, binirth din niya ako. First time ko binirth din ng 89B. Sabi ko, bakit niyo ako birthday? Kaya nakita niya yung
kuwang ko. October 14, 1966. Nabiro mo, hindi pa ako 60. Oh. Maniwala ka ba hindi na ako 60? Sa patsura ko lang ito? Oo. Hindi, kasi natatawa ako dahil talagang daming ganyan late registration no? Sa area nyo. Oo. Kasi alam nga naman, yung mga panahon na yun, mayroong magsabi ka lang, sabi ng nanay, maliwanag ang buwan. Wala. No, maliwanag ang buwan yung sulat ko doon. No. Pero sa tanda ko na, ako na nag-compute. So, pagpasalamat ko, na-inisyu siya, sir. Register siya. Kasi mula sa elementary pa, na program ko. Yung iba, nag-program bago na. Ito. Ang next episode ni Colonel Ahmad, ito na, 18IB na siya. Ito na yung mga gera niya. Ito yung next episode na niya.